Yes, we worship you for your name is holy. Your name is holy, holy, holy Lord. And we thank you for we have a holy God. We thank you that we have a God whose promises are true, who will never leave, who will never forsake us no matter what. Even if we continue to sin, despite your holiness, we're assured of your faithfulness and your love for each one of us. And for this, truly, we worship you and we thank you for everything. And this morning, O Lord, once again, here we are. We ask and pray that you prepare each one of us as you speak, as you teach us your truth. We ask for forgiveness. Forgive us, O Lord, and cleanse us from all unrighteousness. Prepare our hearts, open our minds, our ears, our eyes, for us to really know your truth, that this truth will become part of us, that this truth will guide us as we enjoy the life you have given each one of us. We thank you, we glorify you. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Tama yung sabi ni Manang Alice kanina, na mapupuno ka yung mga upuan. Pero kulang pa yan. Kasi sabi mo ang nakita mo ay walang maupuan ng iba. So kailangan magkaroon tayo ng ibang schedule. So ipag-pray po natin, tama yung sabi ni Manang Alice na ipag-pray po natin para yung mga bakanting upuan niya, ang ating mahal na buhay, sila ang uupo na katabi natin para sabahin ang ating Diyos. Di ba? Ang saya pag ganon? Parang ayaw niyo. Parang ayaw niyo. Gusto. Okay. So, pagpatuloy natin yung ating pag-aaral sa libro ni Mark. Pagpatuloy po natin. Ang tanong ay, ano ba yung ating madalas binabasa? Sino ang madalas nating pinapakinggan? Sino, kung meron tayong mga concerns, mga problema, ang iniisip natin o palagi nating nilalapitan? Kung meron tayong mga problema o may karamdaman, kanino tayo una lumalapit? Ano ang kumukuha sa ating oras, lalo na sa ating pagbabasa, sa ating pakikinig? So, importante po na talagang hindi basta-basta yung ating pinapakinggan. Hindi basta-basta yung ating binabasa o pinapasok natin sa ating isipan. Hindi kanino tayo tumatakbo, lumalapit kung may mga problema o mga concerns tayo. May pangangailangan. So sa umagang ito, basahin po natin ang verses 21 to 34 ng Mark. Sabi po dito, Then they went to Capernaum, and immediately on the Sabbath, he entered the synagogue and taught. Sa mga ibang versions dito, ay tuwing araw ng pamamahinga, every Sabbath, he goes. Jesus has been going and teaching. So, hindi lang isang beses ito. Okay? And they were astonished at his teaching, for he taught them as one having authority, not as the scribes. Now there was a man in their synagogue with an unclean spirit,
he cried out, saying, "Let us alone. What have we to do with you, Jesus of Nazareth? Did you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God." But Jesus rebuked him, saying, "Be quiet, come out of him." And when the unclean spirit had convulsed him and cried out with a loud voice, he came out of him. Then they were all amazed, so that they questioned among themselves, saying, "What is this? What new doctrine is this? For with authority he commands even unclean spirits, and they obey him." And immediately his fame spread throughout the region around Galilee. Now as soon as they came out of the synagogue, they entered the house of Simon and Andrew, the house of Simon and Andrew with James and John. But Simon's wife's mother, meaning Simon's mother-in-law, lay sick with a fever, and they told him about her at once. So he came and took her by the hand and lifted her up. Immediately the fever left her, and she served them. The last verses. At evening, when the sun had set, they brought to him all who were sick and those who were demon-possessed. And the whole city was gathered together at the door. Then he healed many who were sick with various diseases and cast out many demons. And he did not allow the demons to speak because they knew him. So ito po ang salita ng ating Panginoon at titignan po natin. So dito makikita natin na si Jesus, He is the ultimate authority. Siya ang pinakamataas, siya ang totoo na otoridad, may kapangyarihan, walang iba. Pero merong tatlo na kanyang ginawa dito at yun lang ang titignan natin na sa mga bagay na ito, siya nga ang ultimate authority. Kasi sa ibang bagay, sa lahat actually ng bagay, because He is the name above all names. Pero sa mga verses, sa passage nating binasa, may tatlo tayong makikita na siya nga ang ultimate authority. Una, He is the teacher. He is the teacher. Siya ang guro o tagapagturo. Pangalawa, He is the deliverer. And thirdly, we see here that He is the healer. Pag tignan niyo, ang inilagay ko po ay the, not a. Because He is the ultimate authority, and He alone is the teacher, the deliverer, and the healer. The teacher. Ano ang nakita natin dito? Tuwing araw ng pamamahinga, during Sabbath, He goes and teach. At yung mga nakikinig, sabi nila, naiiba siya. Because He taught with authority. Not as the scribes. Kasi dati-dati ang mga nagtuturo, yung mga scribes, yung mga daluhasa sa salita ng Diyos, sa batas. Sila ang nagtuturo. Pero napansin nila, ibang-iba ang ating Panginoon sa kanyang pagtuturo. And they describe it as He teaches with authority. Sa aming trabaho bilang bilang isang abogado, meron kami position. Okay? So may position ako, may trabaho ako. At ang pinaka-trabaho namin ay talagang makita namin na na-enforce ang batas. Pero sa ating sistema ng gobyerno, ang nagpapasa ng batas ay walang iba kundi ang Congress.
Ngayon, kung may mga katanungan kung paano i-apply o ano talaga yung kahulugan ng mga batas na pinapasa ng Congress at magkakaroon ng kaso at aakyat yan, sakaling aakyat yan sa Supreme Court, kung paano in-interpret, in-apply ng Supreme Court, yun ang aming susundin. So, anuman yung sarili naming opinion, hindi namin pwedeng sabihin, sabi ng batas na ganito, pero dapat ganito. Even if we have another opinion, or yes, kung kahit na iba yung aming panunaw tungkol sa isang batas, ang ginagawa pa rin namin ay ina-apply namin kung ano yung sabi ng batas ayon sa pag-interpret ng Supreme Court. So yes, meron kaming authority dahil sa aming position, pero ang ultimate authority na aming kailangan i-observe ay ang Supreme Court. Una, ang Congress kasi siya ang nagpasa ng batas. Pero yung application at interpretation, kung ano ang sabi ng Supreme Court, yun ang aming gagawin. So, sa sistema natin, ang ultimate authority tungkol sa batas ay yung nagpasa at yung na-interpret. So, ganun yung mga eskriba naman. Kung ano yung naituro rin sa kanila, kung ano yung napakinggan nila, yun ang itinuturo nila. So, ayon kay ganito, ganito. Pero naiba ang ating Panginoong Jesucristo. Binigyan niya ng buhay ang salita ng Diyos. Binigyan niya ng talagang kaukulang-kulay. Na hindi lang siya nagbabanggit na ganito, kundi talagang pinakita niya kung ano nga ba ang totoong kahulugan. Kung paano i-apply yan sa buhay-buhay. At yung importansya talaga ng salita ng Diyos. Hindi po natin isa-isahin kasi yun ngayon mga topic natin sa mga susunod. Kung ano yung mga particular na katuruan ng ating Panginoon. Pero makikita natin dito na totoo siya ang may authority. Dahil pag titignan natin ang John chapter 1 verse 1, doon makikita na natin sabi dito, in the beginning was the Word, and the Word was God. And the Word was God, with God, and the Word was God. And then pagpupunta tayo sa 14, and the Word became flesh and dwelt among us. So makita natin dito na ang ating Panginoong Jesus, siya mismo ang salita. Siya mismo ang salita. Kaya ang kanyang mga sinasabi ay tungkol sa Diyos, tungkol sa Kanya. And then pangalawa na ating titignan, sabi dito sa John 12, verse 49, I have not spoken on my dapat ito, hindi my own authority, but the Father who sent me gave me a command. And what is that? What I should say and what I should speak. Hindi kung ano-ano ang kanyang sinasabi. Salita mismo ng Diyos ang kanyang sinasabi. Kung ano yung nararapat niyang sabihin, ayon sa Diyos Ama, yun pa rin ang kanyang sasabihin. Kasi iisa siya. Iisang Diyos, iisa rin yung kanilang salita. Makikita rin natin sa John 14:6. At ito yung kanyang declaration, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. He is the truth. He is the authority of truth. Kung katotohanan ang ating hinahanap, saan natin makikita yan? Sino ang ating papakinggan? Ano ang ating pag-aaralan? Pakinggan natin kung anong sinasabi ng ating Diyos. Basahin natin ang ating salita. Kasi ngayon, sa panahon ngayon, dahil sa ating mga cellphones, ang daming akala nating katotohanan. Di po ba? Salamat sa aking training dahil kahit na may nabasa ako, parang totoo, hindi ako basta-basta sabihin ganun yan.
medyo may mga questions pa rin ako. Natuto kaya ito? Ano ang basihan dito? Bakit ito ang sinasabi? Pero, well, may mga pagkakataon din ako ay na-influence kung ano yung nababasa ko sa social media. Pero ito ang warning para sa atin. Kung talagang gusto natin malaman ang totoo, ang buong katotohanan, ay pakinggan natin ang ating Panginoon Jesus. He is the truth. And in fact, kung ibang katotohanan, in quotation mark, ang inyong pakikinggan, hindi kayo makakapasok sa lugar na kanyang inihanda. Tayo ay mawawala. Siguro ayaw natin mawala, no? Sino may gustong ibang direction ang pupuntahan? Katotohanan lang. And then another one, He is the only teacher. At yan yung kanyang declaration sa Matthew chapter 23 verses 8 and 10. But you do not be called rabbi, teacher. For one is your teacher, the Christ. And you are all brethren. And do not be called teachers, for one is your teacher, the Christ. Nung dinidiscuss namin ito, if He is the only teacher, ano ang aming karapatan tumayo dito sa harapan ng mga pastors o mga ministers? Ano ngayon ang aming karapatan? Kung hindi naman pala, kasi may isa naman palang tagapagturo, walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Well, intindihin natin na may gagamiting instrument din ang ating Panginoon. Pero ultimately, sabi ko, sa ating Panginoon Jesus pa rin kami hihingi ng tulong, ng wisdom kung ano ang aming ituturo. At ano ang kanyang katuruan mula sa kanyang salita, yun lang ang pwede namin ituro sa inyo. Hindi yung sarili namin opinion. Kasi kung gano'n, baka iwawala namin kayo. Pero, meron din kayong personal obligation. Di ba? Kagaya ng mga taga-Berea, anong ginagawa nila? Binabasa na nila, pinag-aaralan nila mismo yung salita ng Diyos. At hindi sila nagde-depend sa mga nagtuturo. So kayo rin, dahil kami lang ay instrumento, huwag po kayong mag-depend talaga sa amin. Kaya nga, we have the only teacher. Sa Kanya tayo magpaturo. At nakita natin, because He teaches with authority, that the people were astonished and amazed. Nagtaka sila. At talagang sila ay na-amaze sa Tagalog? Namangha. Nagtaka at namangha sila. Sino ito? Pag titingnan natin yung account ni Luke, doon yata, sinabi, sino ito? Di ba ito yung anak ni Joseph? Yun ang kanilang pagkakilala sa kanya. Ito yung anak ni Joseph. Anak ng karpentero. Pero sino ito? Bakit ganun siya magturo? How come he teaches with authority and yet he is the son of a carpenter? Ma-amaze ka talaga sa salita ng ating Panginoon. You will really be amazed if you will really study and reflect upon His word. You will be amazed. Magkita natin. Pero, huwag sana hanggang amazement. Huwag sana hanggang, wow, yan pala ang tinuturo. Hindi lang hanggang doon. We have to listen and learn. Hawakan nga ninyo yung inyong mga time na. Baka nawawala na yan. Andyan ba ba? Dalawa? Di ko ba?
Sabi ng iba kung ano yung napakinggan daw ng kanan, lumalabas sa kaliwa. Huwag po ganun. Okay? At huwag rin yung kanan nakikinig sa ating Diyos, pero ang kaliwa nakikinig sa social media. Maguguluhan po tayo. Okay. He who has ears, sabi dito, to hear, let him hear. Hindi lang pakinggan, talagang pag-aralan. Ang kanyang salita. And then we have to live out, meaning sa buhay din po natin, yan. Hindi lang matuto, palagi natin sinasabi, hindi lang head knowledge, but we really have to see to it na matransform tayo sa pamamagitan ng kanyang salita. At yan ang ating isa. That Jesus said to the Jews who believed in Him, if you abide in my word, you are my disciples. So, we have to abide. Kung sinasabi natin, tayo ay alagad, tagasunod ng ating Panginoong Jesus. Tagasunod. Ano ang ibig sabihin nun? We have to follow. We have to obey His command. At ang maganda dito, sabi dito, you shall know the truth and the truth shall make you free. Meron ba kayong pinapaniwalaan noon? Dahil sa akala nyo, yun ay totoo. Pero nung nalaman nyo yung katotohanan ayon sa salita ng Diyos, binitiwan nyo yun. Ang dami nating pamahiin. Ang dami. Hanggang ngayon, naririnig ko pa rin ang sinasabi ng ibang tao, hanap na datos, no aramidan tayo, hindi daw masama kung gagawin. Hindi naman masamang sundin natin yung sinasabi nila, huwag kang magwalis sa gabi. Baka nga. Hindi mawawalisan yung... Pero pag ganun yung ating pananaw, ibig sabihin, wala tayong buong pagtitiwala sa Diyos. Ibig sabihin, hindi pa rin natin alam ang katotohanan. At mabibitiwan natin yung mga pamahiin na yan, parte ng ating buhay noon, habang nalalaman natin ang katotohanan. Pati ako noon lalo na ngayon, nagbiyahe kami ng biyahe. Maraming maraming uwak. Di ba? Doon sa Ambuklao Road hanggang sa... Nag-cross ng road, iitim yun. Itim na ibon. Di ba? Sabi nila noon, pag may nakita ka na ibon, lalo na pag itim at nag-cross, tuminto ka. Yun ang sabi. Ngayon, kahit na tinitignan po ilang mag-crossing, biyahe pa rin ng biyahe. Dahil alam natin katotohanan. We were set free from things that we thought all along were true. But in fact, hindi pala. Okay? And then, we have to live up. Panindigan natin ang mga katotohanan ito. Panindigan natin. Sinabi nga dito, bago yung verse nito, sa verse 18, all authority has been given to me, sabi ng ating Panginoong Hesus. At ito yung sinabi pa rin niya, go and make disciples, teaching them to observe. Part po yan ng ating paninindigan bilang anak, bilang alagad ng ating Panginoong Hesus. Hindi tayo ang tagapagturo, instrumento tayo ng ating Panginoong Hesus para magturo. All authority, and yet He is giving us that privilege to teach. Gawin din po natin. Part yan ng ating pamumuhay at paninindigan. Meron akong nakitang post. Ang title ay Feed Your Mind with God's Word. Feed your mind with God's Word. Ang tubig o yung hangin, pag yan ay napulyo, nadumihan,
Di ba maraming problema? Sa mga panahon na yun ng tagulan, anong nangyayari? Pag may baha, anong nakikita natin? Mga basura. Di ba? At kung ganon, ano ang magiging problema natin? Bukod sa talagang madumi, kasi naikalat dahil sa baha, baka magkakaroon tayo ng sakit. Magkakaroon tayo ng flood dahil yung mga drainage system ay hindi gagana ng tama. And then complain tayo ng complain na dahil sa graft and corruption. Pero isa pala tayo sa mga hindi rin gumagawa ng tama. Dahil maganda pala yung drainage, kailang barado dahil sa ating basura. So magkakaroon tayo ng problema pag merong pollution. Isipin mo kung ang inyong hinihingang hangin ay madumi. Yan. At meron din palang tinatawag na mind pollution. Pwede palang ma-pollute, madumihan yung ating isipan. Huwag niyong tignan yung katabi. Sasabihin, mind, polluted mind yan. Isipin natin. Mind pollution happens when we allow worthless things to fill our heads. Ano ang laman ng ating kaisipan? Pag walang silbihan, pag madumi yan, magkakaroon ka ng problema. Polluted minds bring about problems. Magiging hindi tama yung inyong mga desisyon sa buhay, hindi maging tama yung... Ang daming magkakamali ka. Baka pati na rin yung lalabas sa inyong bunga ay hindi rin tama. Dahil madumi yung ating kaisipan. So we have to feed our mind with what is important, with superfood, sabi dito, yung salita ng Diyos. Superfood daw yan. Minsan, mas concerned pa tayo nga sa ating katawan, di ba? Ano kaya ang kakainin ko? Pag ito ang kinain ko, baka tataba ako. Mas concerned pa tayo minsan sa ating diet, sa food. Pero kung importante yung ating pag-aalaga sa ating katawan, sa ating kalusugan, mas importante rin na bigyan natin ng tamang kaukulan at kahalagahan ang ating spiritual na buhay. Last Friday, pumunta ako sa Kibungan kasi may namatay kaming batch sa high school. At merong nag-service na ibang grupo. At so, nagawitan kami and then dumating sa pagbabasa ng salita ng Diyos. So, binasa nila. Pero bago binasa, sabi doon, pagpanpanunutan. So, probably reflection. So, pagpanpanunutan. So, binasa yung mga verses. Akala ko may tatayo na mag-share tungkol sa pagpanpanunutan na salita ng Diyos na kanilang binasa. So, ako na lang ang tumayo. Pagpanpanunutan. Ano ang ibig sabihin ng pagpanpanunutan? Yung ating iniisip. Isipin natin. So, parang reflection, parang part ng devotion na basahin nila, and then i-reflect natin kung ano yung mensahe. So, nag-share ako. And then, nung paalis na ako, nagpaalam ako, sabi nila salita ko ulit. So, sabi ko, kanina, sabi natin pagpanpanunutan. Ito ang dapat na reflection natin, iniisip natin tungkol sa ginawa ng ating Panginoon Jesus. Sana huwag hanggang sa iniisip natin. Kundi ibigay talaga natin yung buo nating pagtitiwala. Yung talagang isurrender natin yung pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesus. Dahil siya ang namatay upang
tayo ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Practically, sabi ko nga, minsan, nasa isip lang natin. Pero kung ang ating Panginoong Jesus, if He is really the teacher, and He is the authority of truth, then we have really to listen to Him, to learn from Him, allow Him to transform us. And we have to live in accordance with His teaching. He is the teacher, the authority of truth. And then secondly, nakita natin dito that He is the deliverer. There was a man with an unclean spirit, demon possessed. At nandoon sa synagogue. Makita natin sabi, "Lahat sa pabayaan niyo kami. Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga-Nazaret? Ano pakialam mo sa amin? Pumunta ka ba dito para kami buksahin? Kilala kita. Ikaw ang banal mula sa Diyos. You are the Holy One of God." Pag titingnan natin sa Luke, towards sa Luke, binanggit doon, the Christ, the Son of God. Binanggit naman dito, Jesus of Nazareth. He is the Holy One of God. He is the Christ, the Son of God. What's amazing here is yung mga unclean spirit, yung demon, nakilala nila ang ating Panginoong Jesus. Diba? Yan ang amazing dito. Salamat at hanggang pagkakilala lang. Kaya nga, mga masamang espiritu kasi hanggang doon lang sila. Huwag tayong ganon. Huwag lang sa pagkakilala na sabihin natin ikaw si Jesus, pero hindi natin siya pinapakinggan. Hindi natin siya sinusunod. Hindi natin siya sinasamba. Hindi natin sinasabing, yes, ikaw ang Diyos. You are the Christ, the Son of God. Hindi lang hanggang salita, manalalaman, kagaya bilang. And then ang sabi, be quiet, come out of him. Be quiet. Pinatahimik. Bakit kaya pinatahimik? Tama naman yung sinasabi nung masamang espiritu niya. Tama naman ang kanyang sabi. Bakit kaya pinatahimik ng ating Panginoong Yesu Cristo? Tumahimik ka dyan. Lumabas ka. Yun ang sabi. So, tinignan ko kung ano ang maaaring commentaries ng mga yung mga dalubhasa ng salita ng ating Panginoong Jesus. At may mga possibility, sabi ng isa, ayaw ng ating Panginoong Jesus na ang maghayag o yung mag-testimonyo sa kanyang kung sino siya ay masamang espiritu. He does not want that it is the devil who will testify as to his identity. Ayaw niya. Pangalawa, sabi ng isa hindi pa oras para maihayag yung kanyang totoong identity. Kasi nagsisimula pa lang yung kanyang ministry. At ang gusto ng ating Panginoong Yesus ay makikita, malalaman ng mga tao kung sino siya sa pamamagitan ng kanyang ministry, sa pagtuturo, sa eventually paghihil, lahat ng kanyang gagawin hanggang siya ay mamatay sa cross. Na doon natin makikita kung sino ba siya. At ang iba, sabi nila baka magkakagulo. Dahil ang hinihintay nilang Mesaya ay isang parang hari, isang mandirigma. Pero bakit iba yung sinasabi nilang the Christ, the Son of God? So mga ganon, may mga commentary kung bakit biguan. Ano man yung totoo doon, merong plano ang ating Panginoong Yesus. May schedule siya at gusto niya na yun pa rin ang masunod. Na hindi sirahin ng masamang espiritu. Yan pa rin yun. So makita rin natin na eventually ang dami ng may sakit, ang dami ng demon possessed na nila sa kanya, and he cast out many demons. And we see here that as the deliverer, he has the authority over demons. Meron siyang authority
over demons. So siguro ang tatanungin din natin sa ating sarili ngayon, is there any kind of power? Any kind of power taking control of us? Meron ba? Meron bang masama na kapangyarihan na nagko-control sa ating buhay? Like vices. Meron pa ba tayong mga vices? Paninigarilyo, pag-iinom ng alak, pagsusubat. Anong klaseng vices? At gusto natin na makawala, pero hindi pa rin tayo makawala. Jesus is our deliverer. Sa Kanya tayo at magpatuloy. Meron tayong addiction. Ngayon, ang daming drug addicts. Last Friday, sa aming hearing, several cases, isa lang ang hindi tungkol sa droga. At yung mga hiniring namin ay yung mga umamin na sila ay gumamit ng droga at on the process of rehabilitation. At makikita natin na meron at meron pa rin hindi tumutupad sa kanilang rehabilitation program. Meron nag-a-absent, maya't-maya, kasi nandoon yung kanilang drug test every now and then, nagpapositive pa rin. Kaya sabi ko, ang bigat talaga yung aking pakiramdam last Friday na nakita ko yun. And then, kung hindi lang loob ng courtroom, mag-preach na ako. Amen. So, parang ano yung nakasulat sa inyong t-shirt, gano'n na lang ang sinasabi ko. To err is human, to forgive is divine. Sabi doon sa isang t-shirt ng mga preso, nandoon yung changing lives, changing our nation. So sabi ko, kailangan talaga magbago tayo. Kasi itong mga ibang tao na walang kinalalaman sa paggamit ng droga para maging safe din sila. So sabi ko talagang ang Diyos ang kailangan nila. Kasi sabi nga ng court staff, nahihirapan silang makawala. Nahihirapan silang makawala sa paggamit ng droga. Jesus is our deliverer. Siya ang ating deliverer. Take refuge in Him. Sa Kanya tayo magpasaklolo. Hindi po natin kaya. Adik kayo sa cellphone? Ilang oras sa isang araw ang nagugugol natin sa Facebook, sa Messenger. Sabi ko nga, kung doon tayo nakatuon sa ating cellphone, iba ang ating naririnig na katulad. Sa bagay, pinipili rin siguro ninyo yung mga programa o mga bagay-bagay ninyo binabasa at pinapakinggan. At yun ang ating prayer. Kasi hindi ko naman sinasabing totally na masama. Hindi. Kailangan lang nating alam kung paano natin gamitin. Kasi pati naman ako, ginagamit ko ang cellular phone. Pag may hindi naman ako alam, ay nag-google din naman ako para lang at least may malaman. Ganon. And then pornography, baka meron sa akin. Ang sa ngayon, hindi pa rin makawala. Andiyan ang ating Panginoon Jesus. Sa Kanya tayo magpatuloy. Sa Kanya tayo magpasatuloy. Dahil Siya ang ating tagapagpalaya. Siya ang ating tagapagligtas. He will rescue us. And He will protect you thereafter. Hindi lang tayo i-rescue. Eventually, Siya pa rin ang magpro-protect sa atin para hindi natin balikan. Dahil hindi talaga natin ito kaya sa ating sarili. Because this is a spiritual battle, a spiritual warfare. Hindi naman tao ang ating kalaban. Hindi naman talaga yung droga ang ating kalaban. Hindi naman yung drug pusher talaga ang ating kalaban. Hindi. Yung masama. It is the evil
that is controlling them. We do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Kaya pagpatuloy natin basahin ang Ephesians chapter 6, makikita natin dito na para tayo ay maprotektahan o ma-deliver dyan sa mga masamang mga spirito na nasa atin. We have to wear the armor of God. Suot po natin yung balote ka ng ating ng Diyos. The full armor of God. The belt of truth, the sword of the Spirit, which is the word of God, the feet of peace, the helmet of salvation, the breastplate of righteousness, and the shield of faith. Lahat yan, ang ating pananampalataya. Kaya yung pagbabasa ng salita ng Diyos, kailangan natin. And lastly, nakita natin sa mga verses that Jesus is the healer. First, He healed. Nakita natin, pumunta sila sa bahay ng Peter at Andrew. Actually, nakita namin ito nung pumunta kami doon sa Capernaum. At sa taas niya, nandun na yung chapel. Doon binili yung chapel. Sabi nila, yung sa ilalim niya, yun daw yung bahay ni Peter. So, doon, Peter's mother-in-law. And then marami pa silang dinala nung kinagabihan. And he actually healed all of them. Ang maganda dito, sa mother-in-law ni Peter, after she was healed, she served. Di ba? She served. So, ganun din po tayo. Kung meron man tayo dinaramdam, and then eventually we ask the Lord to heal us, then we become His instrument to serve others. She served after the fever left her. Sabi ko. O yung mga iba na, yung nangyari sa 10 lepers, isa lang ang bumalik para magpasalamat, magpuli sa Diyos. At least salamat na isa. Ano? Meron. He is our Jehovah Rapha. Sa Exodus chapter 15, dito po na na-reveal ng ating Panginoon, ng ating Diyos, ang kanyang pagiging Jehovah Rapha. The Lord who heals. So dito, nakapag-cross na yung mga Israelito from Egypt, and then eventually nag-cross sila sa Red Sea, and then naglakad-lakad sila ng 3 araw, walang maiinom, and then nagko-complain sila, hanggang nakita nila yung tubig, yung river, the water of Mara, nakita nila. Excited siguro silang iinom, pero nung uminom sila, bitter. So nagreklamo na naman sila. Pero si Moses nanalangin sa Diyos. At may instruction ng ating Panginoong Hesus, may kahoy doon, sa kanang kahoy ng kanyang itapon, na cleanse, na linisan, the water was healed. And so the Lord said, I am the Lord who heals you. I am Jehovah Rapha. At pag tignan natin ang Matthew chapter 8, verses 16 to 17, ito actually ay related sa prophecy ni Isaiah sa Isaiah 53, verse 5, nung sinabi niya, by His wounds you have been, we shall be healed. You have been healed. Pati si Peter, kinote niya. When evening had come, they brought to him many who were demon-possessed, and he cast out the spirits with a word and healed all who were sick, that it might be fulfilled, which was spoken by Isaiah the prophet, saying, He Himself took our infirmities and bore our sicknesses. Yun ang ginawa ng ating Panginoon Jesus sa cross.
Yun ang kanyang ginawa. Hindi lang ang ating mga kasalanan, practically, lahat ng kung ano yung problema natin bilang isang tao. Sakit man niya, He took all of them. Binayaran niya lahat so that we will be healed. Yan ang ating Panginoong Yesu Cristo. Mahal ka. Mahal tayo ng ating Panginoong Yesu Cristo. Meron ka bang nararamdaman ngayon? Physical, mental, emotional, spiritual? Meron ba? Salamat at meron tayong weekly na intercessory prayer. At ang isa sa mga points na ating pinagdarasal ay healing. Prayer for the sick. At salamat at meron tayong ministry na pumupunta rin sa hospital. Kung saan pinag-prepare, sinisyaran yung mga may sakit. Baka sa akala mo, physically ikaw ay fit, baka naman meron kang problema, baka meron kang mental problem. Hindi yung loko-loko ito baka hindi lang yun yung pinag-usapan natin. Pero baka meron kang kabigatan, emotional, baka kahit may spiritual problem. We call upon Him. We call upon Jesus. He is our healer. Jesus is the ultimate authority. Marami pang bagay. 3 lang yung sinabi natin sa mga verses. Kaya nga He is the ultimate authority because in everything that we do, we always say, in Jesus' name. Pag nag-pray tayo, in Jesus' name. Pag nag-cast out tayo, in Jesus' name. He is the ultimate authority. So, He is the authority of truth. He being our teacher, we have to listen. We have to learn from Him. Allow Him to transform us with His word. Live, share, in accordance with His truth. You want truth? Jesus is the truth. He has the authority over demons. What is really controlling you at present? Ano yung talagang nagko-control sa inyo? Baka meron at hindi ka makawala. Magpasaklolo tayo sa ating Panginoon Jesus. He has authority over demons. He is our deliverer. And lastly, He has authority over all kinds of sickness, diseases, ailments. Lahat po. Lahat. He is our healer. Call upon Him. Pray to Him. Salamat at meron tayong Panginoong Jesus. Salamat kayo. Ano man yung ating sitwasyon sa buhay ngayon, kulang-kulang man yung ating nalalaman, pagpatuloy po natin na kausapin ang ating Panginoong Jesus. Para Siya po ang tutulong sa atin, magtutulong sa atin. Kung may mga struggles po tayo sa buhay, sa Kanya po tayo lumapit. Ano mang klaseng struggles yan, problema, sakit, sa Kanya tayo lumapit. Jesus is our ultimate authority. Para sa ating talakayan mamaya, bilang mga alagad ng ating Panginoong Jesus, magbigay ng isa, kahit isa lang, isang aral na inyong natutunan mula sa ating mensahe. At paano natin ito i-apply sa ating buhay. Kahit isa, kung anong natutunan natin.
At i-share po natin sa ating small group mamaya. Ito ang aking natutunan at ganito pala ang aking gagawin para ito ay magkaroon ng buhay. May apply ko sa ating buhay. Maraming salamat po aming Panginoon sa umagang ito. Maraming salamat dahil po nga. Salamat andyan ka. Ano man yung aming istasyon sa buhay, mga concerns, kung ano-ano yan. Ano man yan. Be it be physical, emotional, psychological, financial, material, whatever, spiritual. Thank you that you are the ultimate authority na saan inyo pa rin kami tatakbo sa lahat ng pagkakataon. Hindi sa ibang tao, kundi sa iyo muna kami lahat. At andyan ka palagi para kami ay gabayan, ipaalam sa amin ang katotohanan. Kami ay tulungan laban sa masamang espiritu at kung ano man ang aming nararamdaman, andyan ka na talagang nagpapagaling sa amin. Salamat, salamat, at ikaw ang aming Diyos. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus.